Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, naririto ako ngayon, isang makasalanan, naharap sa iyong dambana. Linisin mo ako sa lahat ng dugis ng kasalanan. Linisin mo ang aking isipan, upang ikaw lamang ang aking isipin. Linisin mo ang aking puso, upang may tampok kita at madama ko ang init ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aking labi, upang ang ngalan mo'y aking masambit at ikaw ay aking matanggap. Linisin mo ang buo kong pagkatao, kaluluwa at katawan, upang ikaw lamang ang aking itangit sambahin sa araw-araw. Nawa, ang Santa Misang aking dadaluhan ngayon ay makapagpabago ng aking buhay pangkatawan at lalong higit ng aking kaluluwa. Mahal na Birhen, ina ng awa, samahan mo ako sa iyong anak. San Jose, patron ng inang simbahan, gabayan mo ako patung kay Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Upo muna po tayo. Magsitayo po tayo at sumabay sa pambungad na awitin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ika-15 linggo na tayo sa karaniwang panahon, at sa pagtulog natin ngayon sa Banal na Eukaristya, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mabanal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawanta na pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalubang makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang bumubuhay sa atin. Subalit katulad ng nasasahad sa talingaga, kailangan nating ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na pangasik, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap ito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yung lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumalambot ang lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nag-ahari iyong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Gumagala iyong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na itikman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Sa ikalawang pagbasa, inuusig at pinahihirapan ng mga alagad ni Kristo. Gayon man ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang sa akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kaluwalhatiang kalagyan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumatanggap ng Espiritu
bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipon-punan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang magasik. Sa kanyang pag-aasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kaputuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may taga-60, at may tig 30 butil ng bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Kahit pabugso-bugso ang ulan, pupurihin pa rin natin ang ating Panginoon. Amen? Nasa ikalabing limang linggo na tayo ng karaniwang panahon. Nung nakaraang linggo po ay tumunog yung telepono ko. At nung sagutin ko, ito yung tinig na narinig ko at ang sabi niya, "Kumusta ka na, anak?" In short, nanay ko yung tumawag. Tapos sumagot naman ako, "Mabuti naman po ako, inay. Mababait yung mga tao dito sa May Paho. Lalo na po yung mga parishioners ng Mary Help of Christians Paris. Kaya nasa mabuting kamay po ako ngayon, inay." Si Lola, o pumapalakpak si Lola. Pero hindi yun yung gusto niyang sabihin eh. Ang sabi niya, "Anak, July na." Gusto ko sanang mamiloso po. Sabi ko sana sa kanya, ano ngayon kung July? Bigla niyang sabihin, "Anak, birthday mo na." Kasi July 19 sa susunod na linggo, birthday ko na po. Kaya next Sunday, iniimbitahan ko uli kayo for my birthday celebration. In short, sabi ng nanay ko, "Anak, hindi ka ba uuwi?" Nangungulila.
Namimiss na niya ako. Gusto na niya akong pumunta ng Isabela. Kaya sabi ko, noong sabihin niya yung bagay na yan, kahit din ako may pitak sa aking puso, na gusto ko ding umuwi ng Isabela. Pero, kung uuwi ngayon ako ng Isabela, sino ang inyong makakasama ngayon? Nangangulugan na naging tapat lamang ako sa bukasyong aking sinumpaan, kaya ako narito sa inyo ngayon. Kaya hindi ako uuwi ng Isabela kasi mas pinili ko kayong makasama ngayon. Doon sa ating ebanghelyo ngayon ay pinamagatang ang parabola ng mga asik, the parable of the sower. Maalala ko kasi, nung ako ay seminarista, may bahagi sa aming seminary formation, yung tinatawag naming Regency period. Pwede nyo banggitin, Regency. Ano itong period na ito? Ito yung mga panahon na kami ay pinalalabas sa loob ng seminaryo para makita namin ang buhay namin sa labas. Kaya lahat ng uri ng buhay ipinaranas sa amin. Hindi nyo po ba alam na naranasan ko ding maging construction worker? Alam nyo yung mga gumagawa dyan sa daan? Yung talagang bubutasin mo yung daanan, tapos talagang yuyug talaga yung buo mong katawan. Alam nyo po ba, 1 oras lang ako nagtrabaho, tinangkaso ako ng mapanahon na yaan. Tapos sinubukan ko ding maging janitor sa isang building dito sa Manila. Talagang paglilinisin ka nila ng mga CR, pagwawalisin ka nila, lahat yun, papagawa sa iyo, taga-timpla ka pa ng kanilang kape. Tapos subukan ko ding maging factory worker. Diyan sa parting Malabon naman na po ko, naging factory worker. At nakipamuhay din po ako at natulog sa bulubundukin ng Sierra Madre Mountain, Tanay, Rizal, para makipamuhay sa mga dumagat at aitas. At higit sa lahat, ang isang hindi ko malilimutang karanasan, naging magsasaka din ako. At ang naging assignment ko sa pagsasaka noon ay sa Ramon, Isabela. At ang parokya doon ay San Roque Parish, Ramon, Isabela. Yung mga taga Ramon, Isabela dito, alam niyo yung lugar na yaan, yung mga taga Ramon. At ang Ramon, Isabela, very tanyag sa kanya yung Hydro Magat Dam. At ang Hydro Magat Dam, in 1970s and 1980s, ito yung pinakamalaking dam sa buong Asia. Pero ngayon ay hindi na kasi meron ng mas malaki. Hindi pa alam kung bakit siya tinawag na Hydro Magat Dam. Yung electricity na napuproduce doon ay lahat doon pinupunta dito sa Metro Manila. In short, kami ang nagsusupply ng kuryente dito sa Caloocan. Kaya yaman namin yun. At ito yung isang mga ganda dahil yung naayos yung Hydro Magat Dam, yung irigasyon namin ay napakaganda. Kaya pwede kang maging 3 croppings ka na ngayon. At yung 3 beses na yaan, alam po ba ninyo, sa kasalukuyang panahon, ang Isabela na ngayon, ang tinagiraang the rice granary of the Philippines. Hindi na po ang Nueva Ecija. Anong gusto kong sabihin? Lahat ng mga produkto namin, farmlands, farm products from Isabela, mga 10-wheeler lahat yan, lahat nakasakay lahat yan. Lahat yan ay papunta sa Metro Manila. Lahat ng farm products namin. In short, kami ang nagpapakain sa inyo. Talaga si Kuya Mario, pinapalakpakan talaga, no? At hindi ko makalimutan doon, nung na-assign po ako doon sa San Roque Parish, ang sabi ng Kura Paroko, "O Ken, mag-form ka sa bawat barangay ng basic ecclesial communities." Ang Ramon Isabela ay binubuo ng 37 barangays. At kapag pumunta ka doon, talagang lalakarin mo ektaryang mga lupain, mga di maliparang uwak. Kaya kapag pumunta ako sa kabilang barangay, kailangan kong dumaan sa Pilapil
Hawak-hawak ko yung mga tsinelas ko, yung mga baon ko, lahat yan. Kaya kapag nadulas ako doon sa Pilapil, laglag lahat yan, puro putikan lahat yan. Kaya yun yung karanasan ko na kapag pumupunta ako ng ibang barangay. Dito sa Caloocan, hindi kasi gaano dito kasi kabilang kanto lamang, ibang barangay na, katapat mong kanto, ibang barangay na kaagad. Sa amin doon, hindi. Talagang maluluwang yung mga barangay namin at malalaking mga ektaryang lupa ang iyong lalakaran. Kaya sa pagbubuo namin ng basic ecclesial communities, ang isa sa mga pinakapaborito kong ibinabahagi ay yung ebanghelyo ngayon, the parable of the sower. Matthew chapter 13, verses 1 to 9. And that is a short form. Yun yung binasa ko ngayon. May long form ito. Kaya kung meron kayong Biblia, tingnan nyo na lang sa inyong tahanan, Matthew chapter 13, verses 1 to 25. Yan ang long form niya. So hindi ko binasa yung mahaba, baka antukin kayo ng gusto. So nung binabahagi ko po ito sa mga magsasaka, ito yung starting point ko of how to deal it with the basic ecclesial communities. Alam po ba ninyo, nag-aral po ako sa isang university dito sa Katipunan para to employ of some exegetical explanation for this. And accordingly to our studies, that the farmer is Jesus Christ. And the seeds that has been sown to the different soil is what we call the Word of God. And the soil is, each one of us is considered as a soil. Kaya ang bawat isa sa atin na tumatanggap ng binhi ang salita ng Diyos at tayo ang mga lupang tumatanggap nito. Amen? Nung binahagi ko itong ebanghelyong ito, sabi ko, ano pong masasabi ninyo ngayon sa ating ebanghelyo? Isang magsasaka ang nagbahagi na ang sabi niya, alam mo brother, hindi naman marunong yung magsasaka na yaan. Kasi hindi naman ganun ang dapat magtanim . Nabigla kasi ako, kasi ang layo ng kanyang sagot, hindi marunong yung nagtatanim. Doon sa aming pagkakapaliwanag of exegetical explanation, the farmer is Jesus Christ. Kaya ako sabi ko, oy, mukhang tatamaan si Jesus nito sabi kong ganoon. Kaya sabi niya, kapag ikaw ay magtatanim, ang gagawin mo muna, aararuhin mo yung lupa. Tatanggalin mo muna lahat yung damo. Tapos susuyurin mo. Tapos lalagyan mo ng tubig. Tapos lalagyan mo ngayon ng pataba. At kapag maayos na, saka mo ilalagay ang binhi. Hindi yung tapon-tapon ka na lang tapon ng mga binhi. Hindi ganun ang pagtatanim. Alam po niyo, kinahaponan noon, pagbalik ko ng kumbento, pinagnilayan ko yun. Tama pala yung sinabi ng magsasaka na kahit hindi mo kailangang mag-aral sa isang university, pwede mo naman palang bigyan ng tamang interpretasyon. Kaya nung sabi kong ganyan, tama yung magsasakang ito. Dahil ang pagpapaliwanag doon sa ating ebanghelyo ngayon, among all the parables that has been told to us by Jesus, it's only the parable of the sower that has been given an explanation. Ano ang kanyang pagkakabigay ng paliwanag? Nang sabi niya, ang mga binhing nalaglag doon sa daanan, the seeds that fell on the ground, ay ito yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos, pero walang pakialam. Kaya ito yung mga taong hindi marunong pumasok sa loob ng simbahan. Amen? Yung pangalawa naman, nalaglag ang mga binhi doon sa batuhan. It fell into the stony ground. Tumubo, pero nung dumating ang sikat ng araw, natuyot. Kasi mababaw lamang. Ito daw yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos, pero hindi marunong isabuhay. Yung pangatlo naman, nalaglag doon sa dawagan, in a thorny place. Siyempre, magkasabay na tumubo ang damo at yung binhi. Anong ginawa ng mga damo? Siya sinikilya at hindi na ito tumubo. Ano naman ito?
Sila daw yung mga taong tumanggap ng salita ng Diyos, pero pag dumarating na ang problema sa kanilang buhay, nawawala na ang salita ng Diyos. Kaya nga meron nga akong kakilala, isang katekista, nagturo sa public school. Meron siyang anak at meron siyang asawa. Pero anong kanyang ginawa? Niligawan niya yung isang public school teacher. Pinaalalahanan ko na. Ang sabi ko sa kanya, ano ba ang ika-6 na utos ng Diyos? Thou shalt not commit adultery. Then all of a sudden, nalaman ko yung katekista at yung teacher, nagtanan na silang dalawa. Did you get now the point? Alam na alam ang salita ng Diyos, pero nababaliwala dahil sa sariling kapakanan. Amen? At yung pang-apat, nalaglag ang binhi sa matabang lupa. Nasaan ang matabang lupa? Ang lahat ng kaharap ko ngayon, ito ang matabang lupa. Kayo ngayon ang tumatanggap ng salita ng Diyos. Amen? Kung bakit kayo ang matabang lupa? Sapagkat kayo ang tumatanggap ng salita. Kayo ngayon ang pumapasok sa loob ng simbahan. Amen? Ano ang hamon nito ngayon? Ang sabi sa ating ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Kaya hindi lahat din ang pumapasok sa loob ng simbahan nakikinig ng gusto. Kapag ikaw ay nakikinig, isasama mo yaan pati ang iyong puso. Kaya mula sa tenga, patungo sa iyong puso. Amen? At kapag yan ang ginawa mo, paglabas mo sa simbahang ito, isa sa buhay mo ngayon, ang iyong pananampalataya. Isa sa buhay mo ngayon, ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, ang social media ng ating parokya, ang SOCMED, magpapanibago sila ng kanilang masumpa, ng kanilang tungkulin bilang social media natin dahil sila ngayon ang nagpapatuloy nito. Kaya makikita nyo ang Facebook page ng ating parokya ay halos nagiging modelo sa iba't ibang parokya ng Diocese of Caloocan. Kaya sana ipagpatuloy po ninyo, ito din ang isa nating tungkulin, ang ipangalandakan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating media platforms. Amen? Kaya sana, hindi lamang Facebook, ano yung other platform nito, baka pwede na nating i-link sa Instagram, sa X, sa Thread, at kung ano pang mga social media. Sa isang click mo lamang ay naroon na lahat ang Merry Help of Christians Paris. Amen? Kaya sana, sa inyong magsisimula ang isang bagong binhi. At ang binhing ito, kapag palalaguin ninyo ng gusto, mamumunga ito. Ang sabi ng ating ebanghelyo, tig-100, tig-80, at tig-60. At kapag ka namunga ito, ang sabi nga ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa, hindi babalik ang ulan at ang niebe papunta sa kanya. Babalik iyaan kapag namunga na. At kapag namunga na, isinasabuhay na natin ang salita ng Diyos at ito'y kusang babalik sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong araw na ito ay masasaksihan natin ang pagtatalaga at ang pagpapanibago ng matungkulin ninyo bilang isang social media. Amen? Kaya anyayahan ko po ang lahat at tatayo ngayon at ang ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mayamao,
nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Uupo po ang lahat at ating ngayong masasaksihan ang pagtatalaga ng mga bagong lingkod ng Ministry ng Panlipunang Komunikasyon. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ngayon po ay ating masasaksihan ang pagtatalaga ng mga bagong kasapi ng Ministry ng Panlipunang Komunikasyon. Minamahal na Kura Paroko, Reverendo Padre Kenneth Dineral, narito po ang kabataang humihiling na maitalaga bilang lingkod ng Panginoon at ng kanyang simbahan. Adbincula Janel, Espinola Cherish Amber, Lai Shania Claire, Lugo Precious Christine, Miranda Rayona Ruiz, Montemayor Norin Joy, Narvaez Claudine, Santos Esor James, Santos Stephanie Ann, at Sarah Ainsley Cali. Sila ba ay karapat-dapat na italaga bilang kasapi ng Ministry ng Panlipunang Komunikasyon? Matapos ang masusing paghuhubog, sila po ay karapat-dapat. Maganap nawa ang inahangad ninyo sa tulong ng Panginoong Diyos. Atin pong tunghaya ang kanilang panunumpa bilang mga bagong kasapi at lingkod ng dambana. Itaas ninyo ang inyong kanang kamay sa harapan ng altar. Kayo ba ay nangangakong iaalay ang iyong sarili sa paglilingkod kay Kristo sa banal na Eukaristya ng may buong puso at kababaang loob? Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga turo ng inang simbahan at ipagtatanggol sa mga humahamak nito? Opo, nangangako kami. Kayo ba ay nangangakong magiging tapat at masunurin sa ating Santo Papang si Leon 14, kay Pablo Virgilio na ating obispo, sa inyong Kura Paroko at sa ating mga alituntunin ng ministry na inyong nais salihan? Opo, nangangako kami. Kayo ba ay nangangakong paglilingkuran si Kristo sa pamagitan ng pagsisilbi sa banal na misa sa lahat ng mapagkakataon at sa abot ng inyong makakaya? Opo, nangangako kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal na pinagmulan ng lahat ng biyaya, narito ang iyong malingkod. Basbasan mo nawa sila sa tanda ng kalinisan ng puso at kababaan ng loob sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon naman ay ating masasaksihan ang pagpapanibago ng pangako ng paglilingkod ng mga kasapi ng ministry ng Panlipunang Komunikasyon. De Guzman Lloyd, Duran John Cedric, Duran Kim Janesa, Lascano John Marlu, Regacho Ronald, Perez Wency Hill, Sabilio Asia Rain, Bisco Shegila May. Pahardo Saira May, CSSD Representative, Balyador John Christian, Self-Representative, Ian Reyes, Kaul Representative, Public Information Officer, Maria Alex Sir Carpio, Auditor, Aldrich Gleib Abelon, Treasurer, Maria Edsel Ramos, Secretary, Alexandra Marie Carpio, Vice Coordinator, John E. Sir Francisco, at ang inyong lingkod, Coordinator, Adrian Tan. Ngayon, sabay-sabay ninyo ang inyong pagtatalaga na banggitin. Itaasin ninyo ang inyong kanang kamay, lahat kayo.
sa aking pananampalataya sa harap ng Panginoon Diyos at ng kanyang sambayanan. Ako ay nangangakong tutupad sa tungkulin na iniatas sa akin ng inang simbahan bilang laikong lingkod dito sa parokya ng Maria Auxiliadora. Maluwag sa aking puso ang pagtanggap sa gawaing iniatang sa akin. Buong puso akong nangangako na paglingkuran ang inang simbahan na may katatagan, kasipagan at kababaang loob. Aking tutuparin ang panawagang ito sa kakayahang ibinigay sa akin bilang isang kasangkapan ng pagkakaisa, pagmamahalan, sa kahandaang maglingkod na may kababaang loob sa kapwa, sa pamamatnubay at panalangin ng ating mahal na ina, Maria Auxiliadora, ang reyna at patrona ng may paho, sa paggabay ng Espiritu Santo, naway magampanan ko ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Maria Auxiliadora, Ipanalangin mo kami. San Gabriel Arkanghel, tagapaghatid ng mabuting balita, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Diyos na mawain, ibinigay mo sa amin si Kristo na hinding paglikuran, kundi upang maglingkod. Sa ngalan na pag-ibig, ibinuwis niya ang kanyang buhay sa krus upang iligtas ang sanlibutan. Hiniling namin ito na basbasan mo ang iyong laikong ito na tinawag mo upang maging lingkod ng iyong simbahan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. So hiling ko lamang po ang managtalaga na humarap kayo ngayon sa madla. So ito ngayon ang ating mga membro ng social communication media ng ating parokya. Palakpakan po natin silang lahat. Tatayo po tayong lahat para po sa panalangin ng bayan. Ama naming mapagmahal, ngayon ay nagsusumamo kami bilang isang sambayanan. Napakinggan mo ang aming paglalambing sa tulong ng aming Birheng Maria Auxiliadora, ang ating tutugon. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang simbahan ay patuloy na habugin ng salita mo, O Diyos, sa pamuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono, manalangin tayo Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Jesucristo at makatagpo sila ng inspirasyon at lakas sa iyong salita. Manalangin tayo Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media. Maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. upang buong lugod na kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. sa ilang sandali ng katahimikan. Itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, manahan ka nawa sa aming iyong salita upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang tinatahak ng iyong anak at sa tulong ng ating inang Birheng Maria Auxiliadora, ang tagapag-ampon ng mga Kristiyano, ating dasalin, Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bugod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maria Auxiliadora, Ipanalangin mo San kami. Jose, iniling namin ito sa ngalan ni Kristo, ating Panginoon. Amen.
Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayong mga kapatid upang pagkain natin na kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para magdagdagan ang iyong kabanalan sa nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mo ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mo naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu kong banal na makaloob nito, upang para sa aming maging katawan at tugon ng aming Panginoong Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob ng magyandog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gagtipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhat ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumiyo sa harap mo para malingkod sa iyo. Isinasamo namin kayong magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mapuglad sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Pablo Virgilio na ang Bispo tatanang kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid namin na himlay pag-asang sinimuling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan patapatin kami lahat na masalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng malabireng Maria na ng Diyos, Maria Auxiliadora, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal, na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin na pupuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin man ang kagagaling na utos sa tunay na Jesus, panitan ng Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mananyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsanggalang nawa ako ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinagsalo mo sa piging na banal, ay makalanga, makatanggap nawa ng bungang karagdagan, na iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maupo po tayo para sa ilang paalala. Atin pong isasagawa ngayon ang lingguhang alay pagmamahal bilang tulong sa kasalukuyang pagpapaayos ng ating Paris Convent. Maaari na po tayong pumila at mag-alay. Ang ating pong alay pagmamahal nung nakaraang linggo ay may halagang 15,938 pesos. Maraming salamat sa inyong mga tulong. Sa mga nais mag-donate, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng ating simbahan o sa ating kura paroko. Paanyaya para sa karawan ng ating kura paroko, Reverend Father General at Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverend Father Paul Wu, sa darating na Sabado, July 18, 2026, ay magkasabay na ipagdiriwang ang kaarawan ng ating kura paroko at ordination anniversary ng ating katuwang na pari na sina Father Ken at Father Paul. Ang lahat ay naanyayan sa misang pasasalamat sa ganap na ika-6 ng gabi. Maari tayong magbigay ng handog sa pamamagitan ng tulong pinansyal para sa ipinagawang Paris Convent. Sakramento ng kumpil, malugod naming inaanyayahan ng mga kabataan at matatanda na hindi pa nakakatanggap ng sakramento ng kumpil na makisa sa gaganaping kumpilang pamparokya sa ika-8 ng Agosto, Sabado sa ganap na ika-9 ng umaga. Ito po ay pangungunahan ni Bishop Joe Gracia Seniquez. Ang kumpil ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng ating pananampalataya at pagtanggap sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Para sa mga nais magparehistro, mangyari lamang po na magtungo sa opisina ng ating parokya at para sa iba pang detalye at pagtugon sa inyong mga katanungan. Kasalang pang parokya, ipinagbibigay alam sa lahat na bukas na ang pagpapatala para sa nalalapit na kasalang pamparokya. Ang pagtanggap sa mahalagang sakramentong ito ay gaganapin sa kapistahan ng kapanganakan ng Birheng Maria sa ika-8 ng Setyembre. Ito ay biyaya ng Diyos na nagpapabanal sa pagsasama ng mga mag-asawa at nagpapatibay sa pamilyang Kristiyano. Inaanyayahan ng mga nagsasama na maging legal at banal ang kanilang pagiging isa sa pagtanggap ng sakramentong ito. Sa mga couples na tutugon sa panyayang ito, mangyari po lamang na maagap na makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya para malaman at maihanda ng maagang mga pangunahing kakailanganin na dokumento at malaman din ang iba pang detalye tungkol dito. Paanyaya po para sa mga nais maging katekista. Ang ministeryo ng katekista ng ating parokya ay bukas pusong nag-aanyaya sa lahat ng nagnanais maglingkod sa simbahan bilang katekista. Ang pagiging katekista ay isang banal na bukasyon, isang pagtugon sa utos ng Panginoong Hesus na ipalaganap ang mabuting balita at palalimin ang pananampalataya ng ating pamayanan. Kayo po ay sasailalim sa mga pagsasanay at paghubog
upang maging handa at epektibong tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sino pong maaring sumali? Mga laiko na nakatanggap na ng sakramento ng binyag at kumpil, kung may asawa, dapat ay kasal sa simbahan. High school graduate pataas na may kakayahan at nais na matuto. Mga retired professionals mula sa iba't ibang larangan na gustong magbahagi ng kanilang panahon. May mabuting paninindigan sa pananampalatayang Katoliko at bukas ang puso sa paglilingkod. Para po sa mga magpapatala at karagdagang impormasyon, mangyaring magtungo lamang po sa opisina ng parokya o makipag-ugnayan sa mga katekista pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Tumayo po tayo. Marami din pong salamat sa inyong pakikisa sa banal na misa. Sana patuloy po natin mamaling si Kristo sa banal na komunyon. Amen. So in public na pala nila na nag-iimbita po sila para sa birthday ni Father Ken at anniversary ni Father Paul. So lahat po kayo ay inimbitahan niyaan sa July 18, Sabado na po yaan ng 5:30 po ng hapon sapagkat bebendisyonan na po natin ang bagong Paris Convent natin na newly renovated. Kaya sa lahat po ng magririgalo, ang pakiusap ko po sa inyo, huwag na ho sana kayong magregalo ng cake, ng mug, ng t-shirt. You turn everything into cash. At lahat po ng cash na yan ay pupunta po daan sa atin, pambayad po ng ating newly renovated Paris Convent. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Yumuko rin. kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, basbasan mo ang tibay ng kalooban, ang iyong sambayanan, upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ng pagmamahal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapangyariang Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kang taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.